lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. To give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang gabi ho sa atin lahat. Magandang gabi po. Good evening po, Pastor. Good evening, Pastor. Magandang gabi sa Biyaya. Charito po sa lahat. Good evening, Good evening. Pastor. Good evening, brother. Good evening, Pastor. Okay, magandang gabi ho sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, pati yung mga nasa Sabah, Malaysia. Mapupunta na raw uli sa atin. Ewan kung totoo yun, pero good evening na rin po sa inyo. At sa lahat po ng mga nanonood sa broadcast na to via YouTube channel natin dito sa The Bride of Christ TV, mga taga-ibang bansa, pero Pilipino, o meron din mga foreigner na nakakaintindi ng lingwaheng ito. Isang magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay charito, pinagpala at pinaburan dahil kay Kristo Jesus. Palakpakan natin si Lord. Okay, so isa pong magandang gabi ho sa ating lahat. Manalangin muna tayo, no, Lord? Sige. Lord, salamat po sa gabing ito na kami pinagkalooban mo ng panibagong oras, panibagong buhay, panibagong pag-asa.
at paglakad, Panginoon, sa iyong katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyong tinapo sa krus. Nananampalataya kami, Panginoon, na dahil sa iyo kami pinagpalad, pinaboran, naligtas, ginawang banal. Kami pinagaling sa lahat ng aming mga sakit karamdaman. Ang iyong tinapo sa krus, ang kapangyarihan nito, Panginoon, ay inaangkin namin sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga ginawa. At sa mga kapatid namin dito, Lord, sama-sama po muli kaming pag-uusapan ang iyong salita, sapagkat sinabi mo naman sa iyong salita na wag naming kalimutan ang pagtitipon. Nataon lang po siguro, Lord, na online kami, but there's nothing different, Lord, between physical and via virtual. Maraming salamat po, Panginoon, at naaabot na po namin ang buong mundo sa magitan ng iyong teknolohiya at ng iyong mga salita, Panginoon, na namumutawi sa aming mga puso at isipan para sa sanlibutan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin nga si Lord. Isang matinding palakpak naman dyan. Pastor. Good evening pa, Pastor. Nalit yung kambing. Sige, upo ka dyan. Sus. Mga nalilate talaga, no? So, isang pagpapala sa Diyos muli, no? Magkakaroon lang tayo ng konting reaction sa mga na-post natin sa Facebook. Then, medyo maraming tanungan muna ngayon. Bigyan ko naman ng chance na magtanong ng maramihan, ano. Wait lamang po, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Yan. Eto mga kapatid, mga pinagsasabi ko sa online. Okay, dito muna tayo sa simula. Ito pala. Ito muna, reaction tayo ng February 17. May pinost ako dito, no? Nasabi rito, para sa mga single. Uy, love month nga pala na nakaraan. Love month pa rin naman ngayon. Sabi ko sa inyo, puro tayo love ngayon. Pero ngayon, magpo-focus tayo ngayon sa mga ano naman, mga single dyan. Oo, yung mga yung single pero mukhang nanay na. Ay, sus. Hindi pala nanay. Mga mukhang tatay na rin. Naglalakihan ng mga tiyan. Ay, sus. Oo. Kanin pa more. Kanin. Okay. Pero mukhang single. Okay. Sarap na ng tinuguan. Kasi may pinost ako dito. Okay, kayong kausap dito. Kakusapin kayo ng Diyos muna, no? Nasabi rito, may sinabi ako dito. Sabi ko, ayan, mas malaki. Para sa mga single, huwag ninyong hanapin ang love life. Bakit? Ba't mo nasabi? Kasi for the record, kapag hinahanap ang love life, ay nauuwi saan? Sa kabiguan. Mag-pray at mag-antay at hayaan mo ang Diyos sa magbigay. Ano ang basihan ko rito? Ano ang basihan, Edwin, na huwag mo rang hanapin ang love life? Basically, tinuturo sa atin ng sanlibutan, mag-effort tayo, no? Maghanap, lalo na kapag malapit ka na matapos sa kalendaryo. Ay, nako. Yung edad mo ba na aabot ka na ng lagpas kalendaryo? Di bali sana kung laging February ang hanggang 28 lang. May 31 na eh. Yung iba nagpapanik na. Naku, kailangan ko na magkaroon ng asawa. Matanda na. Ang tanong, for the record, kaya nga sabi rito, for the record, kapag ang love life hinanap mo, nauuwi sa kabiguan. Experience po yan. Mga kapatid, aminin ko na sa inyo, matanda na ako. Siguro, malapit na mga ilang taon na lang, magsisikwenta na rin ang lolo nyo, no? So, sa haba ng panahon ng aking mga experiences sa buhay, for the record talaga, mapa ako o mapa sino mang taong nakita ko, kapag ang love life ay hinanap, nauuwi talaga sa kabiguan. So, totoo lang, oo.
Kapag hindi mo na ipanalangin sa Panginoon, hindi mo hiniling sa Panginoon, tapos pinag-aantay ka ng Diyos, nagmadali ka, nag-shortcut ka, oh, 50 ka na, pastor. Hindi nga, sabi ko nga kanina, mag-50 na eh. Sinasasabi ko lang. Hindi, jokes. O pa mag-50 na, o magbawas kayo ng 4 o 5 taon. Ay, Jesus. Okay. Akala ko nasa 35 ka lang. Ikaw talaga. Oh, GCash number mo nga. Ako, binola pa ako. Tanda na ako, Lord. Pero yung isip ko, isip bata pa rin. Katunayan nga, naglalaro ako ng mga robot dito eh. Oh, mahaba ang uso ko dito. Kala ko, Pastor, 25 ka. Ikaw talaga Sige na nga, ayoko magbasa ng comment na napapachismis ako sa inyo. Nasaan na tayo? Ano ang basihan ko kung bakit hindi hinahanap ang love life? Bagkus, dapat mag-antay tayo kay Lord. Para magkaroon ka ng perpekto. Sa experience ko, madaling madaling makahanap ng love life kung tutuusin. Pero iba talaga yung forever na makakasama mo na hindi mo pagsisisihan. Iba yon mga kapatid. Madaling magkaroon kagad ng love life. Lalo na sa aming mga lalaki, kasi kayo mga lalaki, kami lumalapit no? Kami yun ng bobo. Ng bobo. Nanliligaw. Ay, sus. Oh, di ba? So kami yung nanliligaw. So, syempre, kami yung yung mga babae, nakakahiya naman kung ikaw pa yung ikaw pa yung manligaw. Sa bagay, kung millennial lang ngayon, pwede na ang babae manligaw ngayon. Okay. Actually, yung wife ko, Gen Z siya. Malayong agwat namin. Kasi alam nyo mga kapatid, ang naging istorya ko kasi, experience ko talaga, mabibigo ko talaga sa love life kapag walang lisensya ng Diyos. Ano babasihan mo, Edwin, kung bakit mo nasasabi na dapat sa Diyos ka manalangin at hindi ka mag-effort? Ano ba ang dahilan mo? Hindi naman ako magsasalita rito ng walang basihan eh. May Bible no? Ang sabi rito, kung gusto niyo talaga ng ng matinong asawa talaga, yung bigay ng Diyos talaga, hindi yung bigay ni Satanas, ay sus. Doon tayo sa Kawikaan. Bible naman may sabi, biblical. Kawikaan, chapter 18:22. Sabi dito, ang mabuti, ano daw? Sinabi bang masama? Hindi. Ang mabuting may bahay. Pag sinabing may bahay, hindi lang to babae. Kung ikaw ay babae, pag sinabi may bahay, husband ang binabanggit dito. Pag sinabi naman ikaw naman ay lalaki, wife ang binabanggit dito. Partner in life. Okay, partner in life. Okay. Ay daw? Kayamanan daw yung magkaroon ng mabuting may bahay. Kayamanan pala yung magkaroon ka ng partner na compatible kayo, magkasundo kayo. Kasundo mo sa lahat. Diba? Pareho kayo ng music, pareho kayo ng gusto ng pagkain, pareho kayo ng taste, pareho kayo ng ugali, yung ayaw at gusto nyo. Perfect para sa'yo. Yun yung mabuting may bahay, mga kapatid, ha? Hindi yung yung masyadong ikaw gusto mong ng pangarap mo, ang gusto naman ng kasama mo, iba yung pangarap niya. Ay, sus. Okay? Ang mabuting may bahay ay isang daw? Kayamanan. Siya ay daw? Pagpapala. Blessing daw yun. Kanino galing na si Yahweh? Alam naman natin si Yahweh, ang Diyos yan ng Israel, ang Diyos, si Jesus, lang ang may bigay. So ang kawikaan, bagamat kawikaan, wisdom to ng Panginoon, ba? Kahit na si si Solomon. Si Solomon pa, ang tindi ng experience ito sa buhay, no? Kayo nga magkaroon ng 300 plus na jowa. Diyos ko, paano mo pagkakasyahin yun? Araw-araw, iba-iba jowa mo. Kaya nga pag nagkita kami sa eternity niyan, kakamusta yung prayer. Ikaw haba ng hair mo, prayer. Bibiruin ko yan sa personal balang araw How to be you, sir, ha? Di ba?
So, the point is, galing sa Diyos ang mabuting may bahay, mabuting partner. Tingnan natin sa English. English. Tingnan natin. Okay, wife. Who findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. Favor pala ng Diyos yung meron kang matinong asawa. Kasi, sino ba nagsasalita nito? Lalaki. Sino ba nagsulat nito? Si Solomon. Kaya sasabihin niya, wife. Alam nga naman husband ang ilagay niya rito. Ano siya? Bading. Hindi naman bading siya. Pero ang idea dito is partner in life. Partner. Okay? So, tandaan po natin mga kapatid, tandaan po natin na kahit anong ikatwiran natin, yung mga ibang mga, ewan ko, hindi naman lahat siguro bitter, ganun eh. Pero kadalasan sa mga bitter, lagi nilang sinasabi, mabuti na yung single, masaya ang single. Dalawa lang yan, either na talagang gusto niya maging single o maaaring bitter lang siya. Pero tandaan po natin, nilikha ng Diyos ang tao na meron talagang dapat kasama. Ba't Adan nga lang di ba? Nung nilikha ng Diyos si Adan, nakita ng Diyos malungkot siya o pinalapit sa kanya mga hayop, malungkot pa rin si Adan. So, anong ginawa ni Adan? Pinatulog si Adan, kinuha yung tadyang niya, pinaghilom, ginawang babae. Ibig sabihin mga kapatid, ang babae talaga para sa lalaki. Babaeng hinugot sa tadyang. Tama, correct. Hinugot daw ang babae. Ayon sa Bible, Bible naman po may sabi unan eh. So, ang big idea dito, yung mabuting partner ay ang Diyos ang nagpapadala at kayamanan daw yun eh. Diba? Kayamanan daw yun. Pero tandaan po natin mga kapatid, kapag hindi mo sinama ang Diyos sa plano mo sa love life mo, asahan mo talaga kapatid, ito mangyayari talaga sa iyo. Ayan. Kasi for the record, kapag hinahanap ang love life na uuwi sa kabiguan, mag-pray ka't mag-antay. Okay? So kung ikaw kapatid ay dumadanas ngayon, kung sino man dito no, na parang nalulungkot na sa buhay, na frustrate na minsan, at nanalangin sa Diyos, keep on praying and waiting. O wag naman masyadong sobrang pray. Mag-antay ka kapatid. Antayin lang natin. Iba talaga kapag kalooban ng Diyos. Mabibigo kayo kung tiwala kayo sa kakayanan nyo. So yung mga kapatid, tandaan niyo po, no, wag nating pagtawanan yung mga matatatanda na lagi nilang sinasabi na, ano ba yung sinasabi nila lagi? Na, papunta pa lang kayo, babalik na ako. Ganun lagi sinasabi ng matatatanda, di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, totoo pala yun. Nung una, hindi ako naniniwala doon sa kasabihan na yun. Eh. Ano palagay sa mga matatatandaan to, laging sila yung tama, laging sila yung, kami yung mali, kami yung mga kabataan. Pero pag tumatanda ka pala, naiintindihan mo rin na tama pala yung mga sinasabi ng mga matatatanda na papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Bakit? Alam nyo kung bakit kailangan natin talagang makinig sa mga nakakatanda sa atin? Alam nyo mga kapatid kung bakit kailangan tayo makinig sa payo na mas nakakatanda sa atin o mga matatatanda? Kasi yung mga matatatanda na yan, naranasan nilang magkamali. Marami mga mali sa buhay, kaya nga matanda eh. Alam niyo ba yung word na matanda? Hindi po yan na literal na matanda. Pag sinabi matanda, kung iisipin mo ng Tagalog, tanda means maraming pinagkatandaan, mga natutunan sa buhay. So, kaya yung mga yan, mga nanay natin, mga lolo natin, maraming beses nagkamali yan. Kaya ayaw nilang maranasan mo yung naranasan nila. Kaya sila nagpapayo ng ganun. Hindi naman nangangahulugan ng killjoy yung mga yan. Eh. Nung una, ganyan ang tingin ko sa kanila. Pero mga kapatid, now I know. So, tandaan po natin mga kapatid, tayo yung mga matatanda talaga, pakinggan po natin sila. At saka bukod doon, naniniwala ako na ang Diyos nangungusap sa paraan na tao ang gagamitin niya. Kaya wag natin pagdudahan yung mga taong nagpapayo sa atin. Pakinggan natin sila.
Hindi porke pinapalamon natin sila, tayo ang kumikita sa bahay, tapos sila ay palamunin mo lang, hindi mo na hindi mo napapakinggan yung mga payo nila. Kadalasan ganyan ang nangyayari sa pamilya Kung sino yung mapera, halimbawa sa merong nanay, tatay, may 5 magkakapatid, isa doon nakakaangat. Siya yung halos bumubuhay doon sa pamilya. Porke ba ikaw yung breadwinner ng pamilya, hindi ka na makikinig sa mga magulang mo. Mga kapatid, sa totoo lang, ang Diyos gumagamit po siya ng tao. At kadalasan tao talaga ang ginagamit niya. Okay? At minsan, kadalasan ang tao rin ang ginagamit niya para lambingin ka ng Diyos. Alam niyo ba ang Lord naglalambing din yan? Si Jesus. Kaya lang hindi sa physical touch ng personal. Kasi pag yung Diyos na yung bumaba sa langit, sabog-sabog ang katawan natin. Hindi mangyayari yun. So ipaparamdam ng Diyos sa'yo sa magitan din ng tao. Yung mga kaibigan mo na sa panahon na namumblema ka, sa panahon na bagsak ka, sila yung, pag ang kaibigan mo ay nilalambing ka, tinatapik ka sa iyong balikat. Naniniwala ako na Diyos yun. Pinaparamdam sa iyo ng Diyos. Kahit nga yung mga hayop na inaalagaan natin, kapag yung mga hayop natin naglalambing sa atin, lambing ng Diyos yun. Naniniwala ako mga kapatid na ang Diyos kumikilos. Kaya dapat maging sensitive tayo sa mga nangyayari sa sitwasyon natin, na makinig tayo sa mga taong nagpapayo sa atin. Lalo na kung kilala mo naman yung kaibigan mo, wala naman masamang motibo sa iyo, gusto lang niya mapabuti ka. Kaya nga medyo masakit yung sinasabi niya. Pakinggan natin yan, okay? Even in our enemies, pati mga kaaway natin, yung mga taong nangbabas sa atin, mga taong tumutuligsa sa atin. Minsan kasi, totoo naman yung sinasabi ng mga nakakaaway natin, yung mga taong galit sa atin. Kadalasan, tingnan nyo rin, tama. Kasi tingnan nyo, I will show you a verse na nagpapatunay na sumusuporta sa sinasabi ko. Wait lang Kawikaan 27. Tingnan nyo Sabi dyan, may pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan. Grabe, no? Kasya daw sa halik ng isang kaaway. Ano meaning niyan, Kasi sinasabi rito ng Bible na oo, totoong kaibigan pala yung nagsasabi sa iyo ng ng mga masasakit na pananalita. Kasi sabi dito, hampas ng tapat na kaibigan. Kasya daw yung taong puri ng puri sa iyo o yung umahalik sa iyo pero kaaway pala. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? I hope na naiintindihan po natin na minsan, ang totoong kaibigan talaga, yung mga nagsasabi ng totoong ng mga masasakit sa atin, sila yung mga totoong tao. Kaya sinabing may pakinabang daw sa hampas ng tapat na kaibigan. Kasya daw do sa sa pakunwari o kaplastikan daw na kala mo kaibigan mo, yung pala kaaway mo pala. Kasi syempre, kapag puro pagkukunwari, kahit mali ka na, sasabihan ka pa rin yan ng okay lang yan, tama lang yan. Kasi ba't mo sila kaibigan? Kaibigan mo sila kasi for benefits. Pero ang sinasabi rito na may pakinabang daw yung hampas ng tapat na kaibigan. Ito yung mga kataga ng kawikaan ng salita ng Diyos na totoo naman talaga in real life. Kaya makinig po tayo mga kapatid. Minsan gamitin din natin ng discernment na oo nga, make sense yung sinasabi ng taong to. Kahit na magkaaway kami o kahit na for the record marami siyang mga bagay na nagawa sa akin. Minsan yung mga kaaway natin. Kaya hindi tayo dapat na-offend sa mga taong agad-agad, no? Okay, so next, na post. Alam na natin yan na ang big idea dito mga kapatid, kung gusto nyo talaga na matinong partner, matino, as in, pagod na kayo sa mga mga on and off na relationship, yung kayo ngayon, after a few months, break na. Kayo ngayon, after 3 years, break na. Kayo ngayon, after 4 years, 5 years, wala na. Ibig sabihin, hindi pang matagalan o hindi pang habang buhay.
Ito, yung sinasabi ng kawikaan. Since ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang maglalagay, di ba? So, humingi tayo sa Panginoon. Next na post, ito pa, no? Religion lang po ang may sabi na dapat magsimba kalinggo-linggo or else di ka pagpapalain ng Diyos. Pagpapayo lang po ang sinasabi sa Hebreo 10:25. Okay, so ito yung panibagong topic regarding dun sa ano ba, nagkakasala ba ako sa Diyos? O nanlalamig ba ako sa Diyos? O lumalayo ba ako sa Diyos kapag hindi ako nakakapagsimba? Kasi maraming mga nagchat-chat sa akin ng ganyan. Pastor, yung sabi ng pastor namin, kailangan daw magsimba, tsaka dapat daw physical, no? At hindi raw counted ang ang online. Sabi ko, sino may sabi nun? Saan sa Bible yun? Tinan nyo, no? Basahin po natin. Una, ang sinasabi ng Hebreo 10:25, hindi po yan utos. Basa, Hebreo. Itong mga topic na ito, mga kapatid, kung bakit ko ito pinopost, kasi bombarded ako lagi ng mga tanong nito sa chat sa mga nagchat-chat sa akin, Pastor, hindi ko lang kasi masagot ng derecho kasi nga, minsan kasi mahabang paliwanagan. Pero dito ko na ipapaliwanag. Hebreo 10:25. Tandaan po natin, sino nagsasalita? Si Pablo. Sino kausap? Hudyo. Hebreo nga di ba? Hermeneutics. Kaya sabi rito, no, ang tanong, utos ba to o suggestion? Basahin natin, malalaman natin kung ito'y utos. Kasi tandaan nyo po, pag sinabing utos, inuutosan ka, tapos kapag hindi mo ginawa, may parusa. Yun ang utos. Okay? Ang utos, kapag hindi mo sinunod, may parusa. Dapat ganun ang utos. Ngayon, tingnan natin kung utos ba talaga to. Ng Hebreo 10:25. Sabi dito, no, huwag natin kaliligtaan ang pagdadalo ng ating pagtitipon na gaya ng ginagawa ng ilan. Utos to. Ang tanong, may parusa ba? May parusa ba kung ito'y utos? Sa halip, palakasin natin ang ating loob sa isa't isa. Lalo nang gayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Pagdating ng 26, iba na yung topic dito. Pero the point is, nasaan ang parusa rito? Kung ito ay utos, kung ito ay mandatory na dapat kang umaten ng church, linggo-linggo. Tsaka pangatlo, sino may sabi saan sa Bible na dapat linggo-linggo tayo magsimba? Sa Bible yun. Ito, nagtataka ako sa ibang mga Christian, saan sa Bible na dapat linggo ka magsisimba, hindi Sabado? At meron naman mga Sabadista, gusto nila Sabado. Kasi yun daw yung utos. Saan sa Bible yun, mga kapatid? Diyos ko. Walang ganun. Kung tutuusin nga, kung babasahin natin ng Acts, no? Kung basehan lang ipagtitipon, chapter 3:2-26. Tutuusin nga mga Kristiyano, ganito no? Araw-araw. Ito nga, araw-araw Araw-araw sila nagkakatipon sa templo, masaya nagpipiraso ng tinapay ng kanilang mga tahanan. Araw-araw sila pupunta sa templo, masaya nagpipiraso ng tinapay sa kanilang tahanan. O sa bahay sila nagbe-break of the bread. At may malinis na kalooban, nagpupuri sila sa Diyos, at kinalulugdan sila lahat ng tao. Kaya ano resulta? At ang bawat araw ay dinaragdag ng Diyos sa mga naliligtas. Tingnan niyo itong verse na to, no? Hindi naman utos to Hindi ito yung compulsory na o mandatory na dapat gawin. Kinukwento lang dito ng manunulat na mga unang Kristiyano ganon. Araw-araw sila nasa templo. Sino yung nasa templo? Yung mga Hudyo. May templo ba sa Pilipinas? Wala naman Kaya Hudyo ang usap dito. Masaya nagpipiraso. At saka pa nga, nagkukwento rito, wala naman sinasabing paparusahan yung mga hindi nagsisimba May parusa ba? Wala. Mahigpit nga sinasabi ng ng Romans 8:1 di ba? Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ng mga tao na ipag-isa kay Kristo Jesus. Kapag na kay Kristo ka na, kapag nananampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo at ikaw ay anak ng Diyos na dahil sa pananampalataya mo sa Kanya, isa sa benefit no na wala nang kahatulan sa iyo, hindi ka nahahatulan sa mga ginagawa mo, magsimba ka man o hindi. Sino may sabi? Sino may sabi na dapat linggo, mag-church dapat physical at hindi literal? Sino may sabi?
Religion, pastor lang may sabi. Wala naman sinasabing Bible na gano'n. Kaya questionin pa yung online. Paano kung sabihin ko sa inyo darating ang panahon mga kapatid na hindi na uso ang physical church? Paano kung sabihin ko sa inyo darating at darating ang panahon hindi na kailangan ng church building? Darating ang panahon puro online na lang. Paano kung sabihin ko sa inyo, aattend pa ba kayo? O bakit? Ano motibo? Hindi ko naman nilalahat pero karamihan dyan, wala silang kita. Walang kita yung church nila. Walang mag-iika po. Nahahaluan ng politika, imbis na nako-compromise tuloy yung turo, na imbis na sabihin yung totoo. Payo lang naman ni Apostol Pablo to na dumalo sa pagtitipon tuwing hindi naman sinabing o anong araw. Hindi naman mahigpit ang Diyos sa araw kahit ba magtipon kayo ng Tuesday. Tinan nyo nga ako, di ba? Labas ako sa religion. Usually dapat Sunday service. O bakit ginawa kong Sabado? Dahil Sabadista ba ako? Hindi. Para komportable, para nang sa ganun, maka-attend kayo ng physical church din, hindi lang nagbibigay daan nga ako sa mga taong gusto rin umattend ng physical church. Lalo na't marami akong mga follower mula kay Bishop Emmy Domingo sa Emmanuel. Para mabigyan ko rin sila ng chance na maka-attend din ng Sunday kinabukasan. Kung ako'y nabubuhay sa pagkakamali, pwede sana nagulo na ang buhay na. Bakit charito pa rin ang buhay namin mag-asawa kabila ng hindi kami sumusunod na linggo? At hindi rin kami nagsisimba physically. Bihira lang. So, nasaan ang pagpapala? Nasa pagsunod ba sa Diyos? Hindi. Ang pagpapala sa pananampalataya ng kay Kristo. Magsimba ka o hindi. Tuwing linggo, sa mata lang ng tao yan Religion. Kaya nga religion yan Religion lang po may sabi na dapat magsimba linggo-linggo or else di ka rin pagpapalain daw ng Diyos. Sino may sabi? Sila lang may sabi nun Wala namang ganun May sinabi ba sa Hebreo 10:25? May sinabi ba? Ang sinabi lang doon magpalakasan. So ano problema? Ang problema sa tao, mas banal pa sa Diyos. Kayang gawin charito ang inyong life kahit hindi ka nagpupunta ng simbahan. Pero syempre mga kapatid, parang si Pablo din naman ako. Ngayon, balansehin natin. Ako naman, para din si Pablo. Ako rin ang nagsasabi sa inyo na huwag niyo namang kaligtaan. Umatin naman kayo. Kasi para sa ikabubuti niyo yun O kung hindi kayo komportable ng on-site o meron namang online o dito, attend kayo dito sa akin. O sige lang, feel free. Feel at home. May libreng kape dito. Tsaka, Jesus. Kasi ang purpose niyan, para palakasin ang loob ng isa't isa. Yun ang advantage. Kapag nag-church ka, kagaya ngayon, nakikinig kayo, ano advantage? O napapaalalahanan kayo, natuturuan kayo. Yun lang naman po yun. Pero bukod dun, wala nang mga hidden propaganda. Katunayan nga, itong service na ginagawa natin online, may abuluyan ba? Wala nga abuluyan dito Bahala na nga kayo Kasi tinan nyo, bakit mo tuturuan ng tao na mag-abuloy? Alam na ng mga tao yan. Magkukusa yung mga yan. Kung magkukusa, kung meron. Ba't mo pipilitin ng tao na Kaya ako, ayoko ng ganyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, magbigay kayo sa simbahan o hindi, pagpapalain pa rin kayo ng Diyos dahil kanino? Dahil kay Kristo, dahil charito kayo, dahil kayo pinagpalat pinaburan. Magbigay kayo ng offering sa pastor o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil kay Kristo. Lahat tayo ganun charito. Ako nga hindi nagsisimba Ako ba nag-iikapo? Hindi nga ako nag-iikapo Hindi nga ako nag-o-offering sa isang simbahan Tututusin nga yung mga kinikita ko dito sa YouTube ginagamit ko na rin din sa ministry ko minsan.
Nanlilibre ako, nagpapakain din ako ng tao. Oh, ano pa? Inuuna ko yung pamilya ko. Yung mga malapit sa buhay. Oh. Kagaya ngayon, may mission ako sa Nabotas. Oh. Doon ginagamit yun. Dapat nga ang pastor ang nagbibless sa simbahan. Ito ah. Dapat ang pastor ang gumagasto sa simbahan kung tutuusin. Kung tunay kang ama ng tahanan. Ito, china-challenge ko yung mga pastor ha. Kung totoong kayo ay leader ng church, dapat kayo unang mag-abuloy. Minsan yung mga pastor di-demand linggo-linggo 1,000. Naghihirap na yung simbahan, hindi makabayad ng kuryente, uunahin pa yung love offering sa pastor. Dapat kasi ang pastor, binibless yung simbahan, hindi ikaw yung binibless. Hindi ikaw yung naghahanap ng abuloy. Ano katwiran mo? Ano biblical mo? Karapatan daw na nagtuturo. Nandun na tayo, karapatan na nagtuturo, pero hindi yan obligasyon. Hayaan mo ang Diyos ang mangusap sa mga miyembro mo na magbigay. Inuulit ko mga pastor, hayaan yung mga miyembro nyo magbigay. Huwag kayong magpasaring, magparinig. Kahit sa pulpito, magbibibiro kayo. Huwag nang ganun. Nakakaya naman. Hayaan nyo ang Diyos mag-convict sa tao na magbigay. Iba yun. Legit yun. At saka bukod doon, safe na safe ka ron. Kasi hindi ka naman namimilit ng tao, hindi ka naman nananakot eh. Diba? May enjoy mo pa yung binigay sa'yo. Kasi naman doon sa nag-effort ka, nagpatama ka sa pulpito para lang magbigay. Nanananangan ka na sa sarili mong karunungan. So, yun lang po mga kapatid, no? Malinaw na sa atin yan, ha? Magsimba kayo o hindi, ito inuulit ko, ha? Magsimba kayo tuwing linggo o hindi, ayon sa gospel, ayon sa tunay na gospel, pagpapalain pa rin kayo dahil sa inyong pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo, na kayo daw ay tsarito, pinagpala at pinaburan ng Diyos. Palakpakan nga natin si Lord. Pag pumalakpak kayo, meaning sumasang-ayon kayo at yun nga ang mangyayari sa inyo na magsimba kayo o hindi, pagpapalain pa rin kayo ng Diyos. Malaya na tayo, lumaya na tayo sa religion, tapos na. Tapusin na natin yung religion na yan. Inalipin tayo ng 100 taon. Okay, maraming salamat. Pwede na tayo magtanong, no? Malinaw na po sa atin lahat. Sige po, patuloy po tayong pumalakpak sa Panginoon na Diyos na buhay. Salamat sa Kanya. Papalakpak din ako, ha? Ayan, papalakpak din ako. Pumapalakpak din ako kasi para sa Diyos to. Kasi pinalaya niya tayo sa religion, pinalaya niya tayo sa... Wala sa gospel. Marami tayong mga gospelan na natutunan sablay pala. Ang linaw dito ang purpose lang, magpalakasan na lang ng loob. Wala namang parusa Di naman utos Kung meron mang utos sa bagong tipan, yung utos ni Kristo, si Kristo mismo ang may utos na mag-ibigan kayo. Okay, so 8:50 p.m., bibigyan ko na po ng kalayaan ang gusto magtanong. Type nyo lang po sa salitang Charito, no, sa comment section. Tawagin ko kayo. Okay, ladies first. Unang biktima. Si Heidi. Heidi, go ahead. Pwede na po kayo magtanong. Hi. Good evening po, Pastor. Hello. Good evening po. Good evening po sa lahat ng nakikinig. Opo, sige po. Go ahead po. Pastor, bago po ako magtanong, gusto ko lang po mag-thank you sa inyo. Kasi matagal na rin po ako hindi nag-attend ng church kasi meron din po akong dating ganyang church na ina-attendan. May mga panata po sila. So, umalis po ako agad kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang sundin yung mga panata. So, parang lolokohin ko lang talaga yung sarili ko. So, thank you po na may mga totoong tao na katulad nyo talaga. Tsaka malawak talaga mag-isip. So, salamat po sa inyo. Thank you po sa Diyos sa paggamit po sa inyo. Glory to God po. Yung tanong ko po is yung
meron po kasing napakinggan ng mga previous session niyo po about sa blessings. Tsaka, ang tatanong ko lang po, kung meron po akong isang bagay na gusto pong matupad po para sa buhay ko, kasi gusto ko po mag-switch ng career. So, yung career ko po ngayon is parang nasa 20 years na po ako sa career na to. Maganda naman po yung sweldo ko, benefits, pero overtime po kasi, Pastor, parang na-burnout na po ako. So, parang po ako fulfilled yun. So, gusto ko pong mag-switch ng career. Pero, trinay ko pong mag-switch sa career na to and nag-fail po ako. So, meron pa ako napanood na isang napakalaking influencer. Sikat na influencer po ito. Sabi po niya na mag-iingat daw po sa mga pinagpe-pray kasi minsan daw po kunwari, ganito po, i-quote po siya ng konti pero hindi po verbatim. Sabi niya po kasi, halimbawa pinag-pray niyo po na, Lord, bigyan mo ako ng patience, tapos ilalagay ka raw ng Diyos sa traffic kasi daw, pinagpanalangan mo raw yung patience. So, sinusubok na yung patience mo. So, parang mag-ingat ka raw po sa kung ano yung pinagpe-pray mo. So, kung halimbawa po ako gusto ko mag-pray ng isang career na gusto ko po dun mag-prosper financially, paano ko po ba malalaman kung sinusubok po ako or hindi po talaga yun yung para sa akin? Kapatid, okay lang ba na magre-reverse tayo ng sagot? So, magitan din ng tanong din ako sa iyo. Okay lang ba yun? Magtatanong din ako. Okay. Sige po. Para makapagsimula ako ng gusto kong sabihin sa iyo, no? Teka. Tanongin kita, kapatid. Anong dahilan ng Diyos para subukan ka? Para saan? Kasi may mga narinig din po ako sa iba na nagpe-pitch po na minsan ang sagot daw po ng Diyos is yes, no, or wait muna. So, paano po malalaman? Ganun po. Tanungin nila kita, kapatid. Saan sa Bible yung mga sinasabi nila? Na merong yes, no, or wait. Saan sa Bible yun? Diba? So, tinan mo, no, ako na sagutin na kita. So, tinan mo, no, maraming mga nagtuturo na wala naman sa Bible eh. Sa una, totoong may pagsubok. Ang pagsubok ay hindi ka mahihirapan. Kasi ang liwanag sa Bible na ayon ng Diyos na tayo'y nahihirapan, lalo na yung kanyang bride. Liwanag sa Bible niya no, na tayo daw itinakda ng Diyos hindi para parusahan, kundi iligtas. Nasa Bible yun eh. So doon palang contradict na. Bakit kailangan parusahan o bakit kailangan... Kasi parusa, kapatid, yung sinasabi mo, di ba, na agaya ng sinasabi nila na kailangan mo ng patience o sige, lalagay ka ng Diyos sa traffic. Ano yun? Di ba parusa yun? Parusa yung ganun eh, no? Para lang may matutunan ka. Hindi ganun, kapatid, hindi ganun ang Diyos natin. Ang issue dito, sinasabi natin na ang Diyos ay ganun yung, alam mo ba yung... pahirap sa buhay. Parang ganun. Ang liwaliwanag sa Bible na tayo, kasi 2 verse lang naman ang magsasabi sa Bible na tayo ay ayaw ng Diyos eh. Una, tayo ay pinagpalat, pinaburan ng Diyos. So pag sinabing pinagpalat, pinaburan ng Diyos, lahat ng mga bagay na hinihiling mo sa Panginoon ay naisagot na niya noon pa. Ang tanging gagawin mo lang is mag-antay at magtiwala sa Kanya. Ngayon, pangalawa, wala akong makikita sa Bible, wala po sa Bible na gano'n ang ugali ng Diyos. Kaya nga lang, ito, bigyan kita ng halimbawa. Kaya nga lang, kung ang pananampalataya mo, gano'n ang Diyos na para subukan ka, ay talagang mangyayari nga sa iyo. Kasi binuka ng labi mo yun. Pero kung tutuusin, kung tatanungin mo ang Diyos, isa lang bagay ang gusto niya. Naghirap siya para ikaw ay managana. Basa tayo. Tingnan mo yung pinakapuso ng verse 2 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthians pala, chapter 8. I-meditate lang natin tong finished work of Christ. Ito kahit na siya mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa magitan ng kanyang paghihirap. Tingnan natin sa ibang version, mayaman. Ibig sabihin, pag sinabing mayaman, kapatid, hindi po pera-pera yan
Pag sinabing mayaman, kumpleto. Kumpleto ang iyong financial, kumpleto ang iyong tinatawag na ano yung aspeto ng buhay, kalusugan, at ang iyong relasyon. Kasi hindi mo masasabing prosper ka kung laging may kulang. Nais ng Diyos, kulang na lang sa verse na to, sabihin ng Diyos, nais ng Diyos maging masaya ka sa buhay mo habang nandito ka sa daigdig. Kasi binayaran ni Kristo yun eh. Kung ang nais ng Diyos ay maging masaya ang buhay natin, bakit kailangan nating panawalaan na dapat tayo maghihirap para lang tayo magbago? For what? Diba? Doon tayo sa Bible, doon tayo sinasabi ni Kristo, ang ginawa ni Kristo, tayo ay maging, sa verse na to, kulang lang sinasabi sa verse na to na si Kristo ay naghirap para mapasaya ka lang. Diba? Nais ng Diyos na maging masaya tayo, mga kapatid. Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan ng dyablo na hindi kalooban ng Diyos tayo maging masaya, kailangan tayo maghirap para matuto tayo. Hindi po ganun. Kaya nga lang kasi ang nangyayari, kapag yun ang pinanampalatayanan mo, hindi ka pipilitin ng Diyos sa paniniwala mo, mangyayari nga sa iyo yun. Kaya hindi prayer ang dapat iwasan. Ang iwasan natin manampalataya sa mga bagay na ayaw nating mangyari. Basa. Bilang. Ito ugali ng Diyos to eh. Maaring alam na alam nyo na to eh. No? Umiikot lang tayo sa verse na to eh. Wait lang ito ugali ng Diyos eh. Sabi sa bilang kasi, nakalagay yun, nakalimutan ko lang, na nakalagay doon, kung ano yung pinag-uusapan nyo, kung ano sinasabi nyo, yun ang mangyayari sa inyo. So, sa tingin ko kapatid, ang the best po niyaan, Numbers 14:29, ay sorry, balik tayo. 14:28, Kung ano sinasabi niyo sa aking pandinig ay yun ang gagawin ko sa inyo. Dito babagsak yun. Kaya nga kung ang paniniwala mo kapag hindi ka nag-tithes, hindi ka pagpapalain, mangyayari nga yun. Kung ano yung paniniwala natin under the sun, wait lamang po. Kung ano yung pananampalataya natin ni under the sun, yun ang mangyayari sa atin. Pero kasi pinangako si Kristo na ayaw niya tayo maghirap, tayo daw ay pinagpalat, pinaburan. Doon tayo dapat manampalataya. Kaya hindi na kailangan pang turuan tayo ng mga bagay na Pwede mo naman piliin maging mapagpasensya. Pwede naman. Hindi naman big deal sa Diyos yun. Hindi big deal sa Diyos yun na kung mahina ang pasensya mo. Kaya nga lang, ikaw ang magsasuffer nun. Kapag hindi ka mapagpasensya, talagang ikaw ang mai-stress. Pero yung sabihin mong pipilitin ng Diyos na magbago ka, I don't think so. It takes time siguro. Magbago para matuwa ang Diyos sa'yo? Never. Kailangan mo magbago para matuwa ang kapwa sa'yo. Pero pagdating sa Diyos, never na natuwa ang Diyos sa atin kahit kailan. Maliban lang kung aangkas tayo kay Kristo. Kaya kapatid, alam kong napaka-deceiving ng tanong na yan o yung idea na yan. Pero dapat mag-focus tayo sa mga bagay na kung ano yung totoong ugali ng Diyos. Focus ka ron. Ang Diyos, nais ng Diyos na maging masaya ka. Ang Diyos, supportive sa mga plano mo sa buhay. Basta sabihin mo lang sa Diyos kung ano yung gusto mong gawin mo, gagawin niya sa iyo yun. Yun ang Diyos natin. Yun ang Diyos ng bagong tipan. Bakit? Anong basihan ko? You are in God's favor eh. Pinagpalat, pinaburan ka. So ibig sabihin, kung ano man yung kahilingan mo, ibibigay ng Diyos sa iyo yun. Ang tanging gagawin mo lang is mag-antay at magtiwala lamang sa Kanya. Yun kapatid ang masasagot natin doon kapatid. Hindi na kailangan pang pahirapan ka. Ewan ko lang kung nasagot ko. Ewan ko lang Pwede po mag-follow up question. Sige, go ahead. Na related din pa din po sa question na yun. Kasi po yung career ko po ngayon, dati po kasi pinag-pray ko rin po itong career na to. Tapos pinaghirapan ko po talaga siya as in. Nasa magandang posisyon naman po ako ng career ko ngayon actually. Yun nga pa sabi ko nga po okay naman po yung basahod, okay naman po yung benefits sa akin. Pero ngayon po kasi iba na yung gusto ko. Parang yun nga po, parang hindi na po ako nakakaramdam kasi ng sense of fulfillment dito sa ginagawa ko. So from
the prayer that I had before, parang gusto ko pong sabihin sa Diyos na, Lord, hindi pala talaga hindi pala talaga yun yung gusto ko. Akala ko yun lang. Ito na pala yung gusto ko ngayon. So, paano ko po i-incorporate? Kasi dati, yung pinanalangin ko po na career at position, binigay po sa akin yun kasi pinagtrabahuhan ko rin naman po siya. So, para po ba mag-gain ko po itong pinapanalangin ko po na bagong career or skill, kailangan din po ba na pag-aralan ko rin po siya, gamitin ko po yung mga talent na binigay ko po sa akin ng Diyos? Tsaka paano ko malalaman po na, okay, it's time na para mag-switch na ako ng career kasi sinasabi sa akin ng Diyos na it's time na. Ganito yan, kapatid, no? Una sa lahat, ugali muna ng Diyos ang pag-usapan natin tungkol dyan sa inihiling mo. Ang Diyos, maintindihin, maunawain. Naunawaan niya, nung una, pinagtagumpay ka ng Panginoon dahil kahilingan mo yan eh. Kaya nga lang kasi ang tanong mo dito, paano ngayon nagbago na isip ko? Oh. Kung ako ang tao, naiintindihan kita. Di tutulungan kita kung ako kaibigan mo. Ba, magkaibigan tayo, best friend. Doon nagbago na isip ko eh. 'Di ba ang response lagi ng ng mataling na kaibigan sige, gantong gawin natin, no? Naunawaan ka ng kaibigan mo, hindi ka judge. 'Di ba yung tunay na kaibigan hindi kanya ginajudge? Na ba't kasi bago-bago ka ng isip, 'di ba ganun yung mga kaaway eh. Pero yung kaibigan iba ang sasabihin sa iyo, ganito gawin natin moving forward. Tingnan mo kung meron kang ganung kaibigan na naiintindihan ka, gaano pa kaya ang Diyos? Siyempre maunawaan ka rin niya. Ang gawin mo lang naman kasi kapatid, hilingin mo lang sa Diyos eh. Sabi mo, Panginoon, nagbago na ho isip ko eh. Gusto ko ng ganun, di na ako masaya. Dapat panampalatayanan mo na naiintindihan ka ng Diyos. Ngayon, ito yung plano. Pag hiningi mo sa Panginoon yan, dapat i-consider mo rin yung time. Hindi agad-agad. So hilingin mo, Panginoon, gusto ko po magbago ng career. Aantayin ko po yung sign. Hingi ka ng sign sa Panginoon. Na, Lord, nananampalataya ako, kahit na nagbago ang isip ko, susuportahan mo ako at sinusuportahan mo ako. Kasi ano ang basihan mo ron? Ephesians 1:6, may favor ang Diyos sa'yo. Tapos, pag gano'n ang pananampalataya mo, tayuan mo ng pananampalataya. Focus ka doon sa pananampalataya mo na aayusin ng Diyos yan. Kaya kapatid, mapapayo ko lang sa iyo, hingin mo sa Diyos yan, mangyayari yan, pero mag-antay ka rin kahit paano, antayin mo rin ang Panginoon. So, yun lang ang masasagot natin doon. Salamat po. Ewan ko kung nasagot ko, ewan ko kung nasasagot ba kita, kapatid, baka meron kang tanong na hindi ko naiintindihan pa. Siguro sa palagay ko po, kailangan ko lang po talaga maghintay tsaka pag-aralan pa po yung gusto ko po ganito gawin mo. Ganito ang gawin mo, kapatid. Ganito ang gawin mo, Kung hindi ka pa sigurado sa hinihingi mo, manalangin ka sa Diyos, Panginoon, na medyo tapatin mo ang Diyos, Panginoon, na may hinihingi ako sa iyo. Kaya hindi pa ako sigurado dito pero tulungan mo ako, maunawaan ko pa. Hingi ka lang sa Lord ng wisdom muna ngayon. Kung ay yung decision mo ngayon, mahirap ang decision mo, na hindi mo malaman kung ano hihingin mo sa Panginoon, sa kanya ka rin humingi ng wisdom. Nagbibigay kaya siya ng wisdom? Ang Diyos kaya? Kaya hingin mo sa Panginoon. Maaring ang sagot ng Diyos ay yan, maaring sitwasyon, maaring gamitin niya o tao, maaring pangungusap ng tao. Maano mo naman yan mahahalata mo naman yan kung saan ka nadadalhin ng Panginoon. Basta tandaan mo, kapatid, ang Diyos natin, keep in mind ang Diyos, maunawain. Kahit na nagkakamali tayo, kahit na nagbabago ang isip natin, hindi tayo ginajudge ng Panginoon, ang Diyos, handa kayong tulungan. Basta, be specific, be honest lang sa Panginoon sa mga panalangin natin nang sa ganoon. Alam din niya kung saan din siya susuporta sa iyo. Ganun lang yung kapatid. Okay? Thank you po. Salamat po. Okay, salamat. 9:07. Okay, so maganda yung tanong ni kapatid, no? Decision making kasi yan, mga kapatid Nangyayari yan sa lahat ng tao. Tayo naman, di ba, may mga decision tayo sa buhay na para ka naglalaro ng chess. Di ba, pag naglalaro ka ng chess, dapat pag naglalaro ka ng chess para manalo ka, una, isipin mo kung ano yung takbo ng kalaban mo. Pangalawa, ano yung dapat mong gawin. Hindi kasi pwedeng nakapokus ka lang dun sa ano yung dapat mong gawin dapat tingnan mo rin kung ano yung magiging move ng kalaban mo o magiging move ng sitwasyon.
Kaya decision making yan. At yan, para ma-overcome nyo yan mga kapatid, pray kayo. Tsaka pangatlo, hingi rin kayo ng payo sa mga mapagkakatiwalaan yung kaibigan nyo, huwag nyo solohin. Mahirap yun, nagsosolo kayo, hindi nyo rin alam. Ang sabi yun sa kawikaan, 2 is better than 1, sabi sa Bible, sa kawikaan. Na kagaya daw ng lubid, kapag pinulupot silang dalawa, magiging matibay sila. Kailangan nyo rin ng partner ng mapagkakatiwalaan yung tao. Pwedeng kaibigan nyo, pwedeng magulang nyo. O salamat kung pwede sa pastor, pwede rin naman. So, yun lang may papayo dyan. Okay? Ano yan tawag dito. Decision making yan mga kapatid. Dapat talino na yun wisdom ng Diyos ang dapat magamit natin dyan. At huwag tayo manananangas sa sariling karunungan. So, ang sabi dito, final word ko rito. Sabi di ba sa Kawikaan 3:5, trust in the Lord with all of your heart. Basa natin. 3:5. Sabi sa NIV, mas maganda NIV. Trust in the Lord with all of your heart and lean not kamana sa karunungan your own understanding. Usap kayo ng Diyos, In all your ways, acknowledge Him. Pag sinabing all your ways, hingi ka ng payo sa Panginoon. Pray ka. And He will make your path straight. Okay. So, maging bukas din ang isipan natin sa mga idea. At madediscern mo naman yung kung tama o mali. Kapag kumokontradict sa Bible, hindi galing sa Diyos yun, sa sarili lang natin yun. Pero pag bibigyan ka na ng Diyos ng wisdom Maaaring gamitin niya tao, maaaring gamitin niya sitwasyon para makuha mo yung sagot. Meron talagang ganun mga kapatid. Decisions in life yan parang ka naglalaro ng chess niyan, hindi mo malaman kung ano yung dapat mong i-consider. 9:10 p.m. Sige, patuloy lang tayo, type nyo lang po ang charit. Si Dennis Sabando. Pwede na po kayo magtanong, sir. Magandang gabi po. Good evening. Hello. Good evening po, sir. Hello po. Pastor, first time ko pong maka-join dito sa online Bible study. Tatanong ko lang po. Tungkol po sa yung sexual immorality na sinasabi ni Apostol Pablo, yung po ba ay kasama doon yung sa mga premarital sex? May Bible verse po ba kayong na inyong may bibigay para mapag-aralan natin yung mga sinabi? Kasi depende yan kung saan nyo nakuha, kung nabasa nyo ba sa Bible. Or maganda siguro kung tanong natin ay meron tayong reference. Mayroon po sa Bible, parang sa Book of Corinth ba yun? Yung sexual immorality. Hindi ko lang masyadong yung verses na yun, kung saan na talaga. Sexual immorality. Kasi depende ho yan kung paano sinabi ni Pablo. Kagaya niya sa mga Korinto, kung sinasabi niyo sa Korinto, ang alam ko, ang pagkakaintindi ko sa Korinto, ang nabanggit na sexual immorality doon, yung mamang pinatulan yung kanyang manugang. Ay, biyanan ba? Tama. Oh. Yun case-to-case basis po yun sinabi ni Pablo. Basahin natin Korinto yun 1 Corinthians chapter okay, so kung ito yung sinasabi ni kapatid, sana talaga mayroong verse sa Bible pag mayroong kayong tatanong sa akin parang sa ganun. Kasi case-to-case basis po yan kung paano sinabi. Kagaya niyan, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan. Yung laman na binabanggit dito, hindi pala tungkol sa sex. Tungkol sa pag-iinggitan at pag-aaway ay palatandaan na kayo makasanlibutan pa at namumuhay sa laman. Tingnan nyo, ang lagi nating iniisip yung lust of the flesh na to, ang iniisip natin sexual. Laging ganun, laging nauuwi sa sexual kapag gawa ng laman.
Paggawa ko ng laman, mga kapatid, malawak po yan eh. Hindi lang naman sexual lang pinag-uusapan dyan. Kagaya nito, ang linaw dito, sabi rito, no? Sapagkat ang nananaig pa sa inyo ang laman. Ano yung gawa ng laman? May sinabi ba dito? Kaya nga case to case to eh. Ang gawa ng laman ay ano daw, ang inyong pag-iinggitan. Kapag pala naiinggit ka, gawa pala ng laman yun. Okay? Lust of the flesh pala yun. Yung pag-aaway-away, lust of the flesh din to. Katumbas pala nun yung sexual immorality na makasinlibutan pa kayo. Ay palatandaan daw na makasanlibutan pa kayo, namumuhay kayo ayon sa laman. Okay, so at least meron tayong reference ngayon na kapag sinabing lust of the flesh, hindi lamang po takawan, hindi lamang po pagiging immoral ang pinag-uusapan. Pag sinabing lust of the flesh, kasama diyan yung tinatawag na inggit, galit, lust of the flesh po yun. Pero tinuturo ng mga pastor ngayon, lust of the flesh daw, yung tumingin ka lang daw ng mahalay o maatra ka lang sa babae. Na daw? Totoo yun, isa yun, pwede, totoo yun. Pero kung sasabihin yung lust of the flesh, yun lang, nagkakamali kayo, malayo ang sinasabi ni Pablo sa inyo. Pero may sinabi dito na immoral brother na pinatulan yung kanyang ito, sexual immorality. So at least nakita na natin yung verse, meron palang lust of the flesh na hindi tungkol sa sexual. Pero ito naman, sexual immorality naman to. Sabi ni Pablo rito, nakarating sa akin ng balitang merong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Ano yung immoralidad na to? Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Pag kinakasama mo yung asawa ng ama, halimbawa, stepmother mo yun, kinakasama mo yung stepmother, di ba? Di wow. Ano daw? Kahit na mga pagano ay hindi gumagawa ng mga ganyang kahalayan. Kahalayan yun. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Bakit sinabi ni Pablo to na nakukuha pa ninyong magmalaki? Sabihin, ang sinesermonan dito, yung simbahan mismo, yung buo. Na hinahayaan nyo sa simbahan nyo na may ganyan. Na dapat sana'y mahiya kayo at malungkot at ang mga taong gumagawa niyan dapat ninyong itiwalag. Okay, tingnan natin to kung anong klaseng tiwalag ba to. Baka naman isipin nila Tingnan natin tiwalag dito. Taken away yung ginamit. Exihiro, exiro. Take it away, alisin. Alisin lang. From among you. Alisin lang among mesos, sabihin, kayo, in the midst sa inyo. Sasamahan lang nila. Una, ito ay payo ni Pablo. Pangalawa, si Pablo may sabi na alisin to. Pero hindi ko sinasabi na inaalis ng Diyos at nawawala ang kaligtasan. Walang ganun. Hindi naman ganun ang sinasabi. Pero yung iba ginagawa, nawawala ang kaligtasan kapag immoral ka. Yung pagtiwalag dito, doon sa grupo lang nila. Halimbawa, kayo, di ba, halimbawa, may mga group chat kayo, di ba? Group chat, Halimbawa, sa group chat nyo, merong nagawang mali. Tapos, ang sinabi ko, alisin nyo yan sa inyong samahan. Ang sinasabi ko ba ay alisin sa inyong samahan o alisin sa bahan at mawala ang kaligtasan? Yung ba sinasabi ko? Hindi. Doon lang sa grupo nyo. Ang sinasabi ni Pablo dito, dapat alisin nyo yan sa grupo nyo lang. Wala naman sinasabing Kasi dapat dito nabanggit simbahan. Hindi naman Dapat ninyong itawalag. Kahit wala ako riyan, nariyan naman ang aking espiritu, kahit parang nariyan na rin ako. At ang gumagawa niyan ay nahatulang ko na, hatulan. At natin yung hatol dito, King James, dapat kasi tumitingin tayo sa Greek, Kasi duda ako sa mga translation, I will present you something concerning and has done. Hinahatulan ko. May sinabi mang ganun si Pablo na hinahatulan ko. Tingnan natin For I verily absent in my body but present in spirit, I have judged. Judge nga ang binanggit dito. Tingnan natin sa King James. As a Greek, I have judged. Krino. Decide. Tingnan nyo.
Ano pa ba? Avenge, conclude. Pwede rin condemn, pwede rin damn. Pero ang unang sinabi dito is decide. Nagdesisyon na ako. Kasi yung sumunod na mga sinabi rito ay implication. By implication, to condemn, punish. Implication lang yun. Pero ang properly na sinasabi rito is to distinguish is decide. Yung unang sinabi rito, nag-decide. Hindi judge. Decide. Nag-decide na si Pablo. Kaya ang totoong sinabi dito, kaya wala ako riya ng katawan ko, nariyan naman ako sa espiritu, na kahit parang nariyan na rin ako, kaya ang gumagawa ay nakapag-desisyon na ako. Ang desisyon ko, nasa pangalan ng ating Panginoon, sa ating Panginoon, kapag nagtipon-tipon ang espiritu ko, etc., etc. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan. Naitopic ko na to dati, di ba? Sinabing ibigay kay Satanas, ano daw? Ay ibig sabihin ba nito, mapunta sa impyerno? Hindi. Ano mapapahamak dito? Ang mapapahamak ba, espiritu o katawan? Pag sinabing espiritu, mapupunta na impyerno. Pero pag katawan lang, ibang usapan to. Pero ito sinabi ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang ano daw, mapahamak ang kanyang katawan. Tingnan natin sa Greek kung katawan ba talaga o zoe ba talaga o ano, suke o tingnan natin. Flesh talaga, probably base, skin. Flesh talaga, katawang lupa. Kaya ang totoong sinabi ni Pablo dito, ibigay niyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan talaga. At ano daw, ano purpose para mapahamak? At nang sa gayon, maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. So, ang purpose pala ni Pablo dito, sa kabila ng taong tong immoral, kailangan na-excommunicate, kailangan mawala, no? Hayaan. Para nang sa ganon, maligtas pa rin. Pero yung ibang turo ng pastor dito, pag immoral, nawawala daw ang kaligtasan, maiimpyerno na. Hindi naman ganun sinasabi rito Ang sinasabi lang dito, mapahamak ang kanyang katawan. Meron mga Bible scholar na naniniwala na patayin nyo yung tao. Kung lang sabi, patayin nyo kaya yung tao yan. Meron nag-i-interpret ng ganun Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Pablo dito. Pero ang mahalaga rito, walang kinalaman ng kaligtasan ng espiritu dito. Kaya sabi kasi rito, at nang sa gayoy ano daw, maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. So ngayon, ano ang big idea dito? Ang immorality po, bagamat kinokondemn ni Pablo hindi para mapunta sa impyerno, kundi kinokondemn ni Pablo para daw maligtas ang kanyang espiritu. Hindi nga lang malinaw kung paano ibibigay ang kanyang katawan o mapahama ang kanyang katawan. Pero marami nag-i-interpret dito na patayin nyo na yan. Parang ganun hindi ko na alam yung kung paano yun. Ang mahalaga rito, walang kinalaman dito yung kaligtasan. Kasi nga, ang sabi nga rito, at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. So ano ang big idea dito? Yung mga immoral brothers na sinasabi ni Pablo, ginajudge nga niya yun, hindi para mapunta sa impyerno, kung hindi para maligtas. Ngayon ang tanong dito, ang mga immoral ba ay mapapahamak? Kung Kristiyano na, kung nakagawa. Case-to-case basis mga kapatid, pero sa kaso nito, yun ang ni Pablo. At saka yung lust of the flesh, hindi lamang po yun sexual immorality. Yung mainggit ka lang yung pumatol ka lang sa mga taong nang tatrash talk sa'yo, na yun lust of the flesh na yun Nagpapatunay na immoral ka pa So, tingin ko kapatid, yun po ang masasagot ko doon sa tanong mo kapatid, bagamat hindi tayo alam kung ano yung verse na gusto mo, pero yung nakikita kong verse kapatid So, pwede na po kayo magsalita kapatid, yung nagtanong sa akin kanina, si Dennis ba yun? Kapatid na Dennis, pwede na ako kayo magsalita? Nasagot ko ba yung tanong nyo? Ay, wala na, pastor. Sige Sige, siguro okay na yan. Tingin ko nasagot na ko na yung tanong ni kapatid ni Dennis. Baka may technical issue lang. Okay, so 9:24 p.m.
Kapatid na Dennis, nasagot ko ho ba? Opo, Pastor, salamat at least na karoon din ng linaw. Maraming salamat, Pastor Charito. Okay. Salamat po. Yung mga yung mga manghuhusga na naman sa akin, yung pastor niyo tinuturuan kayo maging immoral eh. Ganun nga yung mga pastor niyo, okay lang maging immoral, hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang tinuturo ko. Ang sinasabi ko lang dito, sinasabi ng Biblia, walang kinalaman sa kaligtasan ng pagiging immoral. Pero yung pagiging immoral mo, meron ka kakahihinatnan, either na mamatay ka, o maagang kamatayan, o magkawindang-windang ang buhay mo. Biro mo, no, may asawa ka, pumatol ka sa may asawa. Ang ni Pablo doon, walang kinalaman ng kaligtasan. Hindi salvation ang nawawala sa'yo. Ang nawawala sa'yo, dignidad. Habang buhay kang niyan, sabihin na naman ng iba, tinuturuan tong si Pastor Eddie, tinuturuan yung mga taong ayaw magbago ang buhay. Tinuturoan ni Pastor Edwin na ayaw magbago ang buhay. Okay lang daw kahit hyper grace. Kaya nga tinanggal ko sa grupo yung mga ganyan wala na akong panahon sa mga tinuturuan ko raw hindi magsimba. Kaya si Pastor Edwin, tinuturuan niya. Ganyan yung mga yan no? Hindi naiintindihan yung topic di kung ayaw nyo magsimba, bahala kayo, manghihina kayo. Gano'n katwiran ko dyan Subukan nyo hindi magsimba, subukan nyo hindi mag-aral ng Bible. Sino mahihirapan? Ligtas nga kayo, pero sino mahihirapan? Kami ba? Hindi, ikaw din. So, ang pag-attend po ng church ay kailangan. Okay? Kailangan yan. For your survival sa planetang mundo dito. Ay, spiritual growth natin, magdudusa. Pwede rin. Okay? So, case-to-case basis, okay? Sinasabi ko lang kasi rito, kasi ang gusto ko lang kasi sa inyong ipamukha talaga na yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos, okay? Pero hindi nangangahulugan nun, naaabuso kayo. Maraming ganun Kahit full grace na, umaabuso, hindi na pabuti buhay. Pero full grace siya. Pero hindi na pabuti ang buhay. Yun na nakakalungkot dun. Ngayon, kung gusto mo na maayos sa buhay, tahimik na buhay, umiwas ka lang sa gulo. Di ba? Mamuhay ka lang na mapayapa, masaya ka pa, may peace of mind ka pa. Hindi kayang bayaran ng pera ang peace of mind. Kaya para magkaroon ka ng peace of mind, bukod sa ligtas ka na, at least sa mga tao, ligtas ka rin. Walang nasasabi sa iyong tao. The purpose is not revenge or punishment, but to save them from sin. Tama, si Marlene G. Salamat. Nakakalungkot, grace na doubt pa sa tinapos sa gawa ni Jesus. Okay, so sige po, type nyo pa lang po yung Charito, yung mga gusto magtanong. Sige po, si Rita. Rita Laviste. Pwede na po kayo magtanong. Ayan, good evening po, Pastor Edwin at sa lahat po. Hello. Hello po. Pastor, ang tanong ko po, yung nasa Matthew chapter 10, verse 37 po at 38. 10:37, 38. Opo. Gusto ko lang po kasing maano yung talagang meaning po nito sa full grace perspective po. Kasi minsan ito po kasi yung ginagamit ng na halimbawa po 'di ba yung kung sino yung pag mas mahal daw ang magulang, hindi karapat dapat sa Panginoon or mas iniibig ang anak. Kasi nanay po ako. Ngayon, syempre minsan po dinadalaw po ako ng mga anak ko. Minsan nagkakataon na Sunday po dumadalaw po yung anak ko may asawa. Tapos minsan may nakakapagsabi sa akin na hindi raw ako nakapag-church kasi mas inuna ko daw po yung anak ko, yung ganon.
Ang sa akin po kasi bihira lang po kasi dumalaw sa akin. May work po sila, ang available lang po nila is Saturday, Sunday. Usually po nag-overnight po dito. Yun. Kahit halimbawa po, Pastor, hindi naman po ako makapag-church ng physical, nag-online naman po ako. Minsan, syempre, dahil alam naman po natin yung mga taong nakapaligid sa atin, lalo na alam po na Christian po kami. Parang ito po yung inaano nila sa akin na parang lumalabas na mas mahal ko ang anak ko daw kaysa kay Lord. Yun, kaya gusto ko po sanang itanong po sa inyo sa full grace perspective po. Salamat kapatid. Okay. Medyo mahaba ito ng konti pero paliwanag natin. So, ganito yung mga kapatid, no? Sabi kasi rito, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi raw karapat-dapat sa akin. So, hindi ka pala karapat-dapat kay Kristo kapag mas mahal mo yung nanay mo, no? At tatay mo, wala kang time sa Panginoon. Yan ang sinasabi dyan, eh. Ang umiibig sa kanyang kamag-anak nang higit sa akin, ay hindi ka rin karapat-dapat sa akin. Paano ba umibig ng higit sa kay Kristo? Paano ba? Ang ini-interpret ito ng ibang mga Kristiyano daw pag wala ka raw time sa Diyos, no? Time. Kaya kawawa ka kung nagtatrabaho ka, ikaw yung breadwinner, tapos wala kang day off. Pag hindi ka nagsisimba, pasok na pasok ka rito sa mga hindi raw umiibig sa Diyos. So, ikita niyo yung tono ng pananalita ko, parang, di ba, parang meron akong kahulugan, no? Parang question, no? Tapos sasabi rito, ang hindi pumapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. O, kapag wala kang krus, di ka marunong maghirap, di ka karapat-dapat kay Kristo. Yun ang sinasabi rito, mga kapatid. Di ka karapat-dapat. At ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay ay siya mawawalan nito. O, kapag masyado mong kinokontrol ang buhay mo, lalo kang mawawalan. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So, ibig sabihin, para maging maayos ang buhay mo, kailangan mo magsakripisyo. Sa madaling salita, mga kapatid, ang tinuturo ni Kristo dito ay may tinatawag na condemnation, no? 'Di ba? May condemnation to eh. Ngayon ang tanong, si Kristo may sabi, oo. Diyos siya, oo. Check. Dapat sa atin siya makinig. Pero magtataka kayo, no? Si Kristo, sinugo niya si Pablo. Tapos si Pablo, ito yung sinasabi. Tingnan niyo, Romans 8:1. Ang sabi, di ba? Pag higit ka sa magulang, di ka karapat-dapat sa akin. Pero ba't sinabi rito? Kaya nga hindi nakakatulong maparusahan ng mga tao na nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya ang tanong dito, ano to? Si Kristo, ang utos niya, ang sinasabi niya, may condemnation. Hindi ka karapat-dapat kay Kristo pag hindi mo to ginawa. Pero pagdating dito kay Pablo, wala na daw condemnation kapag na kay Kristo ka na. So, anong problema, mga kapatid? Alam nyo kung anong problema? Eto, sagot dyan. Alam nyo ng iba to. Not rightly dividing the scripture. Okay? Not rightly dividing the scripture. Iba yung kausap ni Pablo, iba yung kausap ni Jesus. Ngayon ang tanong, sino bang kausap ni Jesus? Una, ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ano ba mensahe niyan? Ang mensahe niyan is Gospel of God's Kingdom. Basa. Alam na natin ito, mga kapatid. Yung mga magtatanong sa akin, panoorin nyo yung sinabi kong dispensation, katapusan ng mundo, part 8D. Iba yung kausap, iba yung salita. Ulitin ko, hermeneutics. Anong panahon ito? Panahon to ng wala pang Kristiyano. Sino kausap ni Kristo dito? Mga Hudyo. Kanino tinawag si Kristo? Sa mga nawawalang tupa ng Israel. Ano ang mensahe ni Kristo tungkol sa paghahari ng Diyos? Malapit na siya maghari. Kung malapit na siya maghari, bilang hari, kailangan, ano ang hinihingi ng isang hari? Kailangan tapat ka sa hari. Ano ba ang kingdom?
Hindi naman gospel of grace to eh. Kasi ang kausap dito mga Hudyo. Ang tanong, Hudyo ka ba? Mga Hudyo eh. Hindi ko kinakausap dito, hindi tayo mga Kristiyanong kausap dito. Ang kausap dito ni Kristo, yung paghaharian niya ang Israel. Na mangyayari ito sa millennial kingdom. Kaya ang demand niya dito, no, ang umiibig sa kanyang ama. Dito applicable to sa millennial kingdom po ito. Wala pa ho tayo dito. Dapat mangyayari to noon pa kung hindi ni-reject ng mga Hudyo si Kristo. Kaso hindi nangyari, ni-reject eh. Kaya napunta sa mga hentil. Kaya itong mensaheng to, nakapostpone pa ho to. Hindi pa ho to applicable sa panahon natin. No. Ang umiibig sa kanyang kamag-anak na totoo yan, sa millennial kingdom mga kapatid, sa paghahari ni Kristo, sa second coming of Christ, pagdating niya dito yun. Na kailangan mo sumunod kay Kristo kasi una, hindi mo na kailangan ng faith. Kasi nakikita mo na si Kristo na mukhaan eh. So anong gagawin mo? Sumunod sa kanya bilang hari. Oh. Mateo, Marcos, Lucas at Juan, sinong kausap ho dyan? Mga Hudyo. Kaya ang relasyon ng Diyos sa mga Hudyong ito in the future, iba sa dispensation natin na full of grace at walang condemnation. Kasi tingnan nyo, may condemnation to yun. Hindi ka karapat dapat sa akin, condemnation to ah. Oh. Hindi ka karapat dapat sa akin, condemnation to eh. Ang nagsusumikap manatili, may works. May works na pag hindi mo nagawa yung works, mayroong condemnation. Oh. Alam nyo ang problema sa mga pastor ngayon, hindi nag-divide ng scripture. Malaking kalokohan sa kanilang dispensation. Pero sa mga taong matalino, sa mga taong pantas at nakakaintindi at malawak ang pangunawa at hindi sarado ang isip, naiintindihan yung rightly dividing. Anong panahon to? Wala pang mga Kristiyano to eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang Bible, hindi tayo kausap lagi dyan eh. Ang Bible, sinulat para sa lahat, pero hindi lahat direct from us. Merong Hudyo, may hentil. Anong dispensation ito? Hindi pa napapako si Kristo. Sinong kausap? Mga Hudyo. Mateo, Marcos, Lucas at Juan. O bilang hari, talagang ganito sasabihin ni Kristo, huwag ninyo isiping naparito ko magdala ng kapayapaan sa lupa. Totoo naman yun ah. Sa second coming of Christ, ang dala ni Kristo, tabak. Papatayin niya ang lahat ng mga nasa bansang kumukontra sa kanya. Sasakupin niya ang daigdig. Kaya nga sabi dito, naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sino kausap? Kalo ko ba Prince of Peace siya? Tingnan nyo, no? Kung hindi tayo magdi-divide ng scripture, akala ko ba Prince of Peace siya? Akala ko pa by grace. Oh, problema, batukan mo ang sarili mo. Kasi ang problema, hindi mo dinivide ng scripture. Oh, sa mga nakikinig sa akin, mga ibang pastor dito, no? Oh, kayo yung pinatutungkol ko dito. Yung mga pinagtuturo nyo, no, iba eh. Naparito ko upang palabanin ng anak at lalaki. Totoo, mangyayari ito sa millennial. Hindi ko ito sa atin. Ngayon, ano yung sa atin? Ano yung nasa atin? Ito yung sa atin. Yeah. Una, Romans 8:1. Kaya nga hindi nangahatulan ang maparusahan. Pero yung sinasabi ni Kristo may parusa. Oh. Bakit? Ano problema? Contradict ba ang Bible? Hindi contradict ang Bible, contradict yung mga nagtuturo, hindi nag-divide ng scripture. Ang kausap dito, sino? Si Pablo ang nagsasalita. Sino ang kausap? Mga taga-Roma. Ay, ano ba yung Roma? Hentil, mga Kristiyano. Ibang panahon na to. Iba yung panahon ni Jose Rizal, iba yung panahon ni President Bongbong Marcos. Okay? Sa panahon ni Jose Rizal, walang internet. Kaya ang ginagawa ni Jose Rizal, pag gumagawa siya ng speech, sumusulat siya. Pero si Bongbong Marcos, sa panahon natin ngayon, pag gumagawa siya ng speech, gagamit pa ba siya ng pluma? Gagamit pa ba siya ng parchment? Hindi, gagamit siya laptop. Gagamit siya, ipiprint niya sa printer.
Oh. Kasi iba yung panahon ni Marcos, iba yung panahon ni Jose Rizal. Ganun din dito, ibang panahon na to. Sa panahon natin ngayon, may tinapos na si Kristo, pinatawad ng ating kasalanan, sino mang manampalataya sa Kanya. Kaya pagdating dito, wala nang kahatulan, wala nang paru-parusa. Kaya nga sabi sa verse 2, no, wala na ako, wala ka na, wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ng kapangyarihan ng Espiritu nagbibigay buhay sa umagitan ni Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Si Diyos, yung utos ni Kristo, walang makakagawa nun. Sino rin ang gumawa? Si Kristo para sa atin. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyong taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayang hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos sa panuntunan ng kautusan na matupad sa atin sa pamumuhay ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Oh, kita nyo, pag hindi tayo nag-divide ng Scripture, iba. Kaya kapatid, yung kapatid natin kanina tatanong. Kapatid, maling libro yung reference natin, baguhin na natin. Nasa Old Testament pa ho tayo. Nasa Bagong Tipan na ho tayo. Maliwanag na ang Bagong Tipan ay pagkamatay ni Kristo, yun po yung Bagong Tipan. So doon tayo sa Bagong Tipan. Kasi yung mga kinukote nating verse kagaya niyan, yung kanina, Old Testament to eh. Ang umiibig sa akin na sa mahigit sa lahat, Old Testament to eh. Panghudyo to eh. Ang tumanggap sa inyo ay tumatanggap din sa akin, at ang tumatanggap sa akin, tumatanggap niyo sugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, tingnan yung mga sinasabi ni Christ dito. Di ba? Mas gantimpala. Totoo naman na sa future, gagantimpalaan ng Diyos yung mga nakaligtas sa millennium. Buhay na walang hanggan. So, kapatid, sa tingin ko, nasagot ko na po, nawa ay nagkaroon ng malinaw na sagot. Amen. Opo, Pastor, salamat po. At nawala po yung bigat sa dibdib ko. Kasi nga po, dahil nga dito, sa ano na to, yan yung nasa Matthew po. Thank you po, Pastor. Kaya, ano nga po mas gusto ko pa rin po talaga makinig po sa inyo tsaka kay Bishop Emmy, yun po. Dahil ang dami ko pong natututunan. Minsan nga po, syempre, pag bumabalik po ako dun sa church na ina-attenan namin, tas ganyan po yung mga naririnig ko. Parang nga pong, ano ba talaga? Kaya, parang hindi naman po sa yung para tuloy parang ayaw mo na umattend doon. Kasi nga po, may condemnation po sa dibdib pag nakakarinig nga po ng mga preaching po nila. Ganun po. Kaya salamat po, Pastor Edwin. Glory to God po. Malaya na po tayo. Lagi tayo magpasalamat kay Kristo kasi hindi na ganun ang trato iba yung trato ni Kristo sa ating mga hentil. Iba sa mga Hudyo. Tandaan niyo na. Okay. Sa mga Hudyo, it requires. Kasi matitigas ang ulo ng mga yan. Gusto ng kautusan eh. Kaya sige, gusto nyo ng kautusan. Sige, ganito ang trato ko sa inyo. Pero tayo mga hentil, kinahabagan lang tayo ng Diyos. Nahabag lang ang Diyos sa atin, naawa lang ang Diyos sa atin, kaya wala tayong kautusan. Sa halip, wala ng condemnation sa atin. Ang hinihingi lang ni Kristo sa atin, magtiwala tayo sa ginawa niya sa krus, na pinatawad daw ang ating kasalanan dahilan kung ba't tayo naligtas, tayo ay naging banal sa mata ng Diyos dahil sa kanyang kamatayan, at dahil sa kanyang paghihirap, tayo pinagpalat, pinaburan at pinagaling sa lahat ng sakit nating karamdaman. Yun lang ang hinihingi ni Kristo sa atin, magtiwala daw tayo doon. Okay na daw tayo. Yun ang pangako ng Bagong Tipan. Amen. Yeah. Salamat po, Pastor Edwin. Okay po, salamat. Karito po. Okay. 9:45 p.m. Salamat po sa magandang tanong. At salamat din sa Lord sa magandang sagot. Diyos lang talaga humaan. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Sawa naman ng Diyos. Okay. Kaya maraming salamat sa mga nakakaunawa. At saka yung mga babati ko sa akin sa YouTube, nasa ng Bible verse mo, panoorin nyo na lang po. Katapusan ng Mundo, Part 8D, verse by verse na andon, yung mga pinagsasabi ko na si Kristo ay tinawag sa mga Hudyo,
Ganun din ang mga alagad. Tapos ang gospel nila ay gospel of God's kingdom, may dispensation, etc., etc. Okay? So, yun lang po yun. Sige, no? Si Emmanuel. Emmanuel Loquero. Sir Emmanuel, pwede na po kayo magtanong, kapatid. Sir, good evening. Hello, good evening. Karito po. Sige po, pwede na po kayo magtanong. Ang tanong ko lang po, Pastor, kasi doon sa binatang mayaman na tinest ni Jesus yung kanyang heart kung talagang sino yung naka-throne talaga sa heart niya. But ang nangyari po ay talagang the God of Mammon pa rin talaga yung nag-reveal sa puso niya. Ngayon, ang bakit po tayong mga Kristiyano ay gumagamit pa rin ng pera, which is ang nag-aano nito ay the God of Mammon. At the same time, yung time na tinempt si Jesus Christ na ibinigay na ito sa akin. Kumbaga, ganon nga yung Pero bakit po talaga ginagamit natin yung pera as para, kumbaga, nakakapag-utilize tayo, nakakabili tayo, namimit yung ating mga needs. Yun po, Pastor. Kapatid, pwede magtanong, kapatid. Para maintindihan ko po yung tanong nyo po. Ano po yung God of Mammon? Sino po yung Mammon? Ano po yun? Yung Diyos ng pera, yung God of Mammon. Yung narinig ko rin po kay Pastor, kay Bishop Amy na tinitch niya. Yung the God of Mammon. Oo. Okay. Sensya na, kapatid, di ko alam. Sensya na. Kasi, okay, so ganito yan, kapatid, no? Sige, ganito yan, kapatid. Iba kasi, yung Mammon kasing naiisip ko, iba yung naiisip ko dun eh. Sensya na ka na. Naiisip ko rin yung yung sa Goldilocks. Okay, sige, di bali, continue natin yung tanong. Okay, so ganito yan, kapatid, no? Wait lamang po, Okay. Sarap naman dyan. Namimiss ko yung tunog ng probinsya, yung may kuliglig. Sarap naman dyan. Ganito ang sagot natin. Galing daw kay Bishop M. Hindi ko alam, pag-aaralan ko pa. Anyways, naiintindihan naman natin yung tanong ni Kuya na na bakit daw yung pera ay ginagamit. Ang pagkakaintindi ko sa tanong ni kapatid, bakit kailangan ng pera? Kapatid, kasi sa panahon natin ngayon, ang pera po ay ginagamit po ng Diyos. Okay? Para sa ating pangangailangan. Kasi ang pera po ay sistema po yaan ng sanlibutan ng mundo ngayon. Hindi porke pera, masama na. Kasi tandaan niyo po, mga kapatid, no? Ang pera po ay hindi masama. Yung pera, yung coins o yung money o yung mga perang ginagamit, hindi masama. Ang masama po, alam nyo kung alin, basahin ko sa inyo. Ito po yung masama. Sabi sa 1 Timothy 6:10, ito po yung masama eh. Sabi rito, no, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Nabanggit dito yung salapi at nabanggit dito yung pag-ibig. Pag-ibig saan daw? Sa salapi. Ang ugat ng kasamaan dito ay ano ba? Yung salapi ba? Di ba hindi naman? Dapat kumpletuhin natin ang sentence. Ang ugat ng kasamaan dito, hindi po yung pera, hindi po yung element, kundi yung pag-ibig. Saan? Sa pera. Okay? Una kasi, kung sasabihin natin na masama ang pera,
Itapon na natin mga pera natin. Sayang naman to, no? Tatapon ko ba to, mahal? Sayang po. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi po pera ang masama. Ang masama po yung puso ng tao na sobrang nagmamahal sa pera. Sayang naman kung itatapon. Kasi technology, kapatid. Sabi ni Renato Thomas, akin na lang. Oo nga, no? Bigyan niyo yung mga nangangailangan kung ayaw niyo ng pera. Pero kasi, ang sinasabi ng Bible, hindi masama ang pera. Ang masama, yung umibig ka sa pera. Yung bang, siya na yung ugat ng lahat ng kasamaan kasi pag sumobra pera. Alam niyo, marami nasisirang magkakamag-anak dahil sa pera. Nagkasira-sirang relasyon dahil sa pera. Kahit si Ananias at sa pera, namatay sa Fira. Ay, mali. Oh. Pero yung pera mismo, yung nasa wallet natin, hindi ho masama ho yan. Actually, ang pera, ginagamit nga yan sa ano eh. O agaya niya, no, magtuturo ako sa Nabota sa March 1. Magpapakain ako ng mga pastor doon. O tingin nyo ba, hindi ko kailangan ng pera? Paano ko pakakainin ng pastor doon? Saan ako bibili? O kailangan ko ng pera para may pangbili sila ng ano ba yung bibiling ko? Bili ako ng isang bilaong palabok ng pansit malabon tsaka tinapay. Kailangan yun, kailangan ng pera. Pero yung pagmamahal sa pera, yun ang sinasabi ni Pablo dito. So ano ang big idea? Ang big idea dito, mga kapatid, ang pera hindi masama, pero yung gahaman ka sa pera, yun ang masama. Yun daw yung ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapaghatian. Greediness. Marami nasisira sa pera. Kahit lalo na yung mga pastor, ingat kayo sa pera, mga kapatid. Marami nasisira dyan sa pera. Huwag na kayong mag-love offering. Pwede. Hayaan nyo nalang magkusa yung tao. Huwag na kayong offering time tapos wag na. Sa mga service nyo, wag na. Hayaan nyo nalang ang Diyos mangusap. Okay? So, yun lamang po yun. Hindi masama ang pera, masama yung masyado kang greedy. Sa tingin ko, kapatid, nasagot ko ho ba yung tanong mo, kapatid? Nasaan na ba si ano? Hello po. Hello? Opo. Kapatid, nasagot ko ba yung tanong mo po, kapatid? Yes po. Thank you. Okay, salamat po. Maraming salamat. Okay, so 9:56 p.m. Mga kapatid, ano na tayo siguro, no? Mga kapatid, tandaan nyo po, ang tunay po na pagmamahal po talaga ay yung, iba pa rin talaga yung yung ang motivation ng ating mga ginagawa sa buhay ay pagmamahal sa Diyos. Okay. Minsan pag nasa CR ako, pag natutuwa ako sa Diyos, hindi ko maiwasang magsalita ng, Lord, I love you so much. Mahal na mahal ko po kayo. Meron palang ganun, no? Ka na rin, nagkakaroon ka na rin ng emotion sa Panginoon. Kasi nung pinag-aaralan ko yung Katapusan ng Mundo series part 16, kasi end times na yun eh, napapa-I love you ko sa Panginoon. Kaya yung KNM part 16 natin, ABC, pag napanood nyo po yung mapapa-I love you ko kay Jesus talaga. Grabe. Ganda-ganda ng pinapakita ng Panginoon sa akin na nais kong i-share sa inyo. Matatapos to, mga kapatid, 25, maka-premiere na to. Yung part 16B naman ay possible na March 7 at part naman ay 21. So, buong March ang KNM part 16 natin at mauuna ngayong February. Kailangan ko humabol ng February, no? Anyways, mga kapatid, tandaan niyo po, mga kapatid, sobrang mahal tayo ng Panginoon. Ang Diyos po natin ay hindi po siya makitid ng isip. Ang Diyos po natin ay, tinan nyo kung tayong tao, matured, naiintindihan natin, naunawaan natin ang mga kapwa natin pag nagkakamali, etc. Hindi natin ginajudge yung mga taong nagkakamali sa atin. Biro mo tayo mga tao, marunong ng ganun, di ba? Napakabuti rin naman natin eh. Yung ba hindi naisip ng Diyos yun? Di ba? Na siyang lumalang sa atin, na mas maunawain sa atin. Tutusin nga, sa kabutihan ng Diyos, wala tayo sa kalingkingan eh.
Masama nga tayong tao eh, pero naiintindihan natin yung kapwa natin. Ngayon, kung naiintindihan ka ng kapwa mo at meron talagang kapwa mo na nakakaintindi sa sitwasyon mo, lalo na yun, Diyos, na naiintindihan ka. Halimbawa, nagkakasala ka, no? Oo. Sabihin, hindi naiintindihan ng Diyos yun. Naiintindihan ng Diyos yun. Actually, nauna na siyang nakaintindi, kaya nga sinakripisyo niya na yung sarili niya eh. Namamatay sa krus para bayaran yung kasalanan mo at magagawa mo pang kasalanan sa future. Hebrew 9:12, nakalagay doon, magpakailan man tayong pinatawad. Para wala ka nang isipin, ang gagawin mo lamang panampalatayanan nyo, magkaroon ka ng peace of mind na ang Diyos pala, kahit na nagkakamali ako. Ngayon, I'm not saying na umabuso tayo sa kasalanan. Yung mga nagsasabi na umabuso sa kasalanan, hindi ganun. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kalawak yung ginawa ni Kristo. Nasa sukdulan ng kanyang biyaya. Kaya nga sabi sa Romans 5:20, when sin abound, grace abounded even more. Mintris kang nagkakasala, lalong nananagana yung kagandahan ng loob ng Diyos sa iyo. Ang ganti ng Diyos sa iyo lagi, grace. Magkasala ka ng 2 beses, ang ganti ng Diyos sa iyo 3 beses. Magkasala ka ng 5 beses, ang gaganti sa iyo ng Diyos 10 beses na grace. Yun ang sinasabi ng Romans 5:20, when sin abound, grace abound. Kaya mo bang abusuin ng kasalanan? Kahit may magtangkapan taong mabuso sa kasalanan ng Kristiyano, hindi mo maaabuso ang Diyos. Tao lang ang naaabuso, pero ang Diyos hindi. Ngayon, I'm not telling na umabuso tayo sa kasalanan. The point is, pinapakita ko lang sa inyo na kung gaano kalawak. Diba? Yung pagmamahal ni Kristo sa atin. Kaya nga, di ba may kanta ng mga children's ministry no? The love of Jesus, sweet and marvelous. Diba sabi nun, ano ba yung kanta nun? Oh, wonderful love, higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe. Totoo yung kanta na yun. Walang hanggan. When sin abound, grace abound. Gracious ang Diyos. Tao lang hindi gracious. Kaya hindi nyo pwedeng i-apply sa panahon natin ngayon yung ang Diyos nagagalit, ang Diyos napipikon, ang Diyos nagpaparusa. Bahala kayo sa buhay nyo kung yan ang paniniwala nyo. Basta, ang totoo na sinasabi ng Bible, ang Diyos ay gracious. Darating at darating din ang panahon, mga kapatid, na ang Diyos ay magagalit uli sa mundo. Darating din tayo doon. Kung gusto nyo na magagaliting Diyos, magpaiwan kayo sa rapture. Makikita nyo yung galit ng Diyos. No? So ngayon nasa grace wala pa eh. Kung gusto niyo magalit ang Diyos, magpaiwan kayo sa rapture. Itakwil niyo si Kristo, paiwan kayo sa rapture, makikita niyo yung galit ng Diyos sa tribulation. Okay? So, kasi marami kasi mga tao gusto-gusto ang Diyos, nagagalit, ang Diyos pumapatol. Sinabi lang na ganito, pinapatulan ng Diyos. Akala nila ang Diyos ganun. Sige na nga, pakakawalan ko na kayo. 10:00 na po. Maraming salamat po. At saka salamat po sa mga nanonood ngayon, nakikinig. At palakpakan muna natin si Lord. Okay. Mahal na mahal ko po kayo mga kapatid. See you next Saturday. Good night po. Salamat po, Sir. Good night po. Salamat sa lahat. Good po. Sarito po sa lahat. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you sa lahat. Salamat po, Pastor. Yes. Pastor, thank you, Pastor. Sarito po. Salamat po mga kapatid. See you next Sunday. No, di pala Sunday. See you next Saturday.